Magandang araw. Tunghayan natin ang ikapitong kabanata sa mga kwentong pag-ibig ni Samantha at Steven na pinamagatang Miss Handsome. Pero bago ang lahat, paki-like, hit the subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa darating ko pang mga uploads. Sunod-sunod ang ginawang paglagok ni Steven ng beer. Hinilot niya ang kanyang sentido, mukhang may tama na siya. Hindi pa rin kasi niya makalimutan ang nasaksihan kanina. Ayaw man niyang mag-isip ng masama ay di niya mapigilan. Na-realize niyang maling ibuntun kay Samantha ang sisi. Ito na nga ang nabiktima ng magaling niyang kapatid, ito pa ang sinabihan niya ng kung ano-ano. Paano? Ay masyado lang siyang concerned dito. Nasugatan pala ito sa kalukuhan ng kanyang kapatid. Hindi man lang ito nagsabi. At mabuti sana kung yun ang unang pagkakataong ginawa ni Elise ng masama kay Samantha. Ayaw niya itong madamay sa gulo ng kanilang pamilya. Pagkatapos hamigin ang sarili ay sinundan din niya si Samantha. Hindi niya ito matitiis, lalo pat iyon ang unang beses na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nais niyang linawin ang lahat. Para lang napatda sa nakitang eksena. Naabutan niya itong kayakap si Elise at nakikipagtawanan sa kanyang kapatid. Dapat ay masaya siya. Mukhang nagkasundo na ang dalawa. Ngunit nang makita niya itong hinalikan si Elise sa noo, ay tila na bato-balani siya. Naisip niya ang pilit na sinisikil ng katotohanan. Lesbian si Samantha. Kaya ba nito inilihim sa kanya ang mga pinagagawa ni Elise dahil nais nitong protektahan ang kapatid niya sa maaaring gawin niya? At iyon ay dahil maaaring nagkaroon na ito ng feelings para sa Steven. Shook his head. Ayaw niyang isipin ang posibilidad na yun. Ngayon pang inamin na niya sa sariling may gusto siya kay Samantha. The truth was, he didn't see Samantha as a lesbian. Kahit ayos at kilos lalaki ito, naniniwala siyang babae pa rin ito. Kung hindi niya ito naabutan sa men's room, malamang na hindi niya iisiping lesbian ito. At ngayon niya ay mukhang nagkakamubutihan na ito at ang kapatid niya. Maghapong nawala ang mga ito at nagpaalam na pupunta lang sa bayan. Bagaman may tiwala siya sa kapatid, hindi pa rin niya maiwasang kabahan. Hindi niya alam kung para saan. Kinahamahan ba siya dahil baka mapahamak ang kapatid niya? O dahil baka mawala sa kanya si Samantha? O pareho? Gus, Ate Samantha, I never thought you were so much fun. Napangiti na lang si Samantha sa tinura ni Elise. Nasa pintuan na ito ngayon ng kwarto nito ay tila walang balak magpaawat. Ikaw rin, hindi ko akalaing mapuputol pala ang sungay ng kamalditahan mo. Elise giggled. Seriously, thank you for making this day worthwhile. Ngayon lang ako nakakain ng fishball. And to think na pinandidirihan ko yun dati. They both laughed. And I'm sorry again, Ate Samantha. I promise, first thing in the morning, ako mismo ang maghahanda ng grand date nyo ni Kuya. Makabawi man lang ako. Iyon ay kung umaga kang magigising bukas. Aniya na ikinatawa na naman nila. O sige na, matulog ka na at buburlog na ako. Ate Samantha, promise me one thing though. You're going to ditch those achy clothes of yours. And you're gonna wear my dress and stilettos on your date. Bigel nito sa kanya na ikinangiwi niya. Tumango siya. Oo na, sige na. Babus! Nang tuluyan na itong pumasok sa kwarto nito, ay naiwan naman siyang nakatulala. Date? Dress at stilettos? Parang gusto niyang magtago bukas. Oo, at nai-excite siyang gusto niya ang mangyayari na makasama sa isang date si Steven. Ang kaso, hindi naman totoo ang relasyon nila. Ano na lang ang sasabihin ng binata? Beside, nagtalo lang sila kanina. Nang makarating siya sa kanyang kwarto, nagulat siya nang makitang nakaabang doon si Steven.
Mukhang lasing na lasing ito. What did you do to my sister? Seryosong tanong nito. Napakunot noo siya. Susuray-suray na lumapit ito sa kanya. Wala sa loob na napaatras siya. I repeat, what did you do to my sister? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kanina, sinabihan mo akong disappointed ka sa akin kasi hindi ko magawang disiplinahin si Elise. Ngayon naman, inaakasuhan mo akong may ginawa ako sa kanya. Ewan ko sa'yo, matulog ka na nga. Pagtataboy niya rito at dire-diretsong pumasok sa kanyang kwarto. Sumunod ang gwapong damuho. Are you courting Elise? Tanong nito. Ngumiti ito ng mapait. Kaya ka pumayag na pumunta rito ay hindi dahil kina dad at mom ko or sa akin. Pumayag ka siguro dahil gusto mong maka-score kay Elise ano? Pakiramdam niya ay lalabas na ang mga eyeballs niya sa sobrang pagkagulat. Yung totoo, nakadrugs ka ba ngayon? Kung ano-ano nang pinagsasabi mo, Steven. Hindi siya nito pinansin. Kaya hindi mo siya isinumbong sa akin ay dahil ayaw mong mapahamak siya. Ayaw mong mabadshot sa kanya. Totoong ayaw kong mapahamak si Elise kaya hindi ako nagsumbong sa'yo. Pero hindi dahil sa paraang iniisip mo. Napabuga siya ng hangin. Steven, hindi ako lesbian. Huh? Now, you're only saying that para hindi ka matigil sa pagpoporso kay Elise. Believe din ako sa'yo, Samantha. But I'm sorry to tell you, Pretty Lisbo, I'm not letting you have my sister. Nawala na siya ng pasensya. Hindi ako lesbian. Oh really? Kaya pala kita nakita sa men's room noon sa sinihan. Bahagya siyang nagulat dahil naalala pa nito yun. Pero mas nanaig ang namumuong inis niya para dito. Hindi nga kasi ako tomboy. Hindi ako lesbian, tibo, shibuli, or kalahi ni Aiza Sigera. I don't believe you. Babae ako. Then prove it. Natamimi siya. Kung tutuusin, madali lang naman niyang mapatunayan yun. Sabihin lang niya rito ang tunay na nararamdaman niya para dito ay ligtas na siya. Hindi nga lang niya alam kung ligtas ang puso niya. Takti. Kailangan ko talagang umamin. See? Hindi mo kaya. Why? Because hindi na niya ito pinatapos. Dagli niya itong dinampian ng halik sa mga labi. Tila mas kaya niyang gawin yun kaysa ang umamin sa pag-ibig dito. Bigla siyang nahiya. Saglit itong natulala. Kapag kuwan, ay muli itong nagsalita. His voice was fiercer, stronger. That's not how you kiss a man, miss. Let me show you how. Nanlaki ang mga mata ni Samantha nang maramdamang ginalugad na ng mga labi nito ang labi niya. Tila na estatwa siya at hindi malaman kung ano ang gagawin. Damang-dama niya ang malambot na mga labi nito sa marahas na paraan ng paghalik nito sa kanya. Kakaibang halik nito, tila nanunumbat. Nang unti-unti nang naging masuyo ang paghalik nito, ay naramdaman na lang niya ang sariling umiiyak at tumutugon. And she had never felt so wonderful. Kapwa nila habol ang hininga nang matapos ang halik. Hindi niya magawang ilayo ang titig kay Steven. At tila gayon din ito sa kanya. Steven smiled bitterly. You're right. You're not a lesbian. You're bisexual. Sukat sa sinabi nito ay nalaglag ang mga panga niya. Pagkatapos nilang magsalo sa isang makapugtong hininga, ay iyon ang sasabihin nito. Ubod lakas na tinulak niya ito palabas ng kanyang kwarto. Umiling-iling siya. You're unbelievable, anya, at pinagsirhanan niya ito ng pinto. Napaiyak siya sa kawalan. Akala niya, mababago na kung ano ang pagtingin sa kanya. Mas lalo lamang naging worse. Ang sakit sa pakiramdam. Ngayon lang siya nagkagusto o nagka-interes sa isang lalaki. Samantha, buksan mo tong pinto. Hindi pinansin ni Samantha ang kanyang ina sa labas ng kwarto. Bagkos ay lalo lang itong nilakasan ang volume ng kanyang iPad. Sinabayan niya pa ito habang kumakanta. Samantha, buksan mo to at talagang malilintikan ka sa akin. Napabuntong hininga na lang siya.
Kapag kuwan ay pinatay ang ingay ng iPad niya. She opened the door. Agad siyang sinalubong ng batok ng kanyang mabungangang ina. Ano ba yung ingay na yan? Umagang-umaga ang lakas-lakas mong magpatugtog. Ano bang nangyari doon sa resort at nagkakaganyan ka? Talak ng kanyang ina. Pinigilan niyang mapaiyak. Hindi na niya hinintay ang pagsikat ng araw nung umalis siya ng resort. Sa katunayan, hindi na siya nakatulog. Wala siyang ibang ginawa mula nung umalis siya sa resort, kundi ang umiyak ng umiyak. Nakakapagod na. Naiinis siya sa puso niya sapagkat kay daling mahulog niyon para kay Steven. Ngayon ay iiyak-iyak siya dahil sa maling pagtingin nito sa kanya. Naniniwala ka bang lesbian ako, ma? Nanlalatang tanong niya. Dati ay wala siyang pakialam kung ano man yung isipin ng ibang tao sa kanya. Ang importante ay komportable at masaya kung ano man ang pagkatao niya. O kung mainis man siya, hindi kasing tindi ng nararamdaman niya. Paano kaya kung hindi ako lesbian sa paningin ni Steven? Hindi na siya umasang magkakagusto rin ito sa kanya. Sa gwapo nitong yun ay siguradong maraming magagandang babaeng umaaligid-aligid dito. Ngunit kung sana hindi siya tumboy sa paningin nito, ay baka hindi siya nito inakasuhan ng kung ano-ano. Tumboy? Ikaw? Hindi, no? Hindi ako naniniwalang tumboy ka, anito na nakapagpangiti sa kanya. Nagpatuloy ito. Lalaki ka, anak, hindi ka tumboy, lalaki ka. Napasimangot siya na siya namang nagpahalakhak dito. Binawi nito ang sinabi, Samantha, kahit saang anggulo kang tingnan, babae ka, malabo lang ang mga mata ng mga nagkakamaling tumboy ka. Kahit ganyan ka manamit, kumilos, ay hindi pa kailanman nagkakaroon ng boyfriend. Alam kong babae ka, nanay mo ako eh. Ngumiti siya ng mapait. Pero tinaning nyo na rin ako dati kung tumboy ako, di ba? Ibig sabihin, pinagdududahan nyo rin ako. Timang, nakatawang pahayag nito, sabay batok sa kanya. Sinisita kita noon dahil ayoko ngang mapagkamalan kang ganun. Alam mo namang gustong-gusto kang makahanap ka ng mapapangasawa. Natawa siya sa pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit agad ding lumungkot muli nang ma-realize ang isang bagay. Buo pa naman ang paniniwala ng kanyang ina na matutupod na yon sa katauhan ni Steven. She sighed. Ano ba kasi ang nangyari? Her mother asked sweetly. Hindi na niya napigilan ang pag-alpas ng kanyang mga luha. Ang babaw niya kasi, mama. Ang babaw niya. Ikinuwento niya rito ang lahat ng kaganapan sa resort. Kahit ang kissing scene nila ni Steven ay hindi na niya nahiyang ilahad dito. Tahimik lang na nakinig ito. Ginulo ng kanyang ina ang kanyang buhok nang matapos siyang magkwento. Lalo siyang napaiyak. Paano ay naaalala niya ang kanyang ama sa ginawa nitong yun. Ang anak ko, in love na. Ang tagal kong pinangarap na mangyari ito. Ano? Ang masaktan ako, ma? Timang, sumeryoso ito. Ang magmahal ka ng totoo. Napaiyak na naman siya. Ay sus, bastos kang bata ka. Malaglag ang puso ko. Tatawa-tawa si Samantha sa bulyaw ng kanyang ina. Paano ay pinilit niya itong pasakayin sa Anchor sa wake kanina. Nasa Enchanted Kingdom sila dahil sinabi ng kanyang mama na tutuparin ito kahit anong kahilingan niya dahil broken-hearted siya. Sinabi niyang gusto niyang i-treat ito sa paraang gusto niya. At doon nga sila napadpad. Ano ba yan, ma? Sabi ko kasi sa'yo, sumigaw ka para hindi mo maramdaman yung hilo. Paano pa kita maaaya niyan sa space shuttle? Anong space shuttle? Yung roller coaster na yon? O anya sabay turo sa ride sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata nito at minura siya. Tawa naman siya ng tawa. Masaya siya kasi hindi niya masakyan ang extreme rides dahil ayaw ng kanyang ina. Pulos pambata tuloy ang pinatulan nilang mag-ina. Gayunman, natupad ang pangarap niyang malibre ang ina sa ganoong lugar. Napasakay pa niya ito sa Anchor's Away. Nagtatalo sila kung sasakay o hindi sa Wheel of Fate nang biglang magring ang cellphone niya. Basta, hindi ako sasakay riyan sa Ferris wheel na yan.
Takot ako sa matataas eh, nakasimangot na pahayag ng kanyang ina. Nailing na ngumiti na lang siya bago sinagot ang tawag. Ate Samantha, Elise? Tanong niya nang makilala ang boses ng nasa kabilang linya. Unregistered number ang nakarehistro sa LCD screen ng cellphone niya. Nakalimutan kasi niyang hingin ang number nito noon. Bagaman hindi na dapat niya ito ini-entertain dahil pinutol na nga niya ang connection niya sa mga Collins. Kinabahan siya sa tono nito. Parang may hindi magandang nangyari. Ate Samantha, pwede ka bang pumunta ngayon dito sa Makati Med? Si Daddy, humahagulhol na ito. Dito na po nagtatapos ang 7 kabanata.